Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang Sabado ng umaga na puno ng pag-asa at dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. At ako po si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at kasama pa din ng Philippine Pediatric Society, Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang napapanahong usapin tungkol sa Dengue Awareness Month ngayong buwan po ng June 2025. At ito pong Dengue Awareness Month ay naiproklama po to taong 1998 pa. So almost 3 decades na po itong programang ito ng ating gobyerno to highlight how prevention and control of dengue would require collaborative efforts among national and local government agencies as well as private non-government organization tulad nga din po ng Philippine Pediatric Society. Lalo na kaming mga nasa frontliners and the medical field. Alam niyo po ba na according to the US Center for Disease Control, ang nireport daw ng ating Department of Health na there are about 95,000 dengue cases have been recorded nung nag-umpisa po itong taong 2025. So, kung 6 months na po, so 95,000 divided by 6 months, so meron tayong napakaraming kaso. So, ito po ay around 75% daw na pagtaas ng kaso ng dengue kumpara last year. So, it almost doubled, ika nga. So, more than 10,000 cases a month, parang nakakabahala, no? Pero ang magandang balita, kung tumaas man po itong kaso ng dengue cases, sinabi daw din po ng Department of Health na ang case fatality rate ng dengue this year is mababa, 0.36% or about 4 death per 1,000 dengue cases. So, hindi naman ganun ka-deadly yung dengue cases this year. Pero ganun pa man, mas maganda, mag-iingat po tayo. Kaya nga po inilathala ng Center for Disease Control sa US na sa kanilang mga travelers, sa mga biyahero na gustong pumunta sa Pilipinas ay may kasabay na pag-iingat. Yun na yung risk nila na makagat ng lamok ay nandoon. At ngayon nga pong buwan ng June is Dengue Awareness Month dahil dengue incidence is typically higher during the rainy season. So nasabi na nga din po ng ating sa balita, no, ng pag-asa na rainy season na, panahon na ng habagat. So, ang rainy season is usually at its peak from month of June to October. Ayan. So, yun po ang ating pag-uusapan at madaming katanungan kadalasan sa dengue. So, with the help of the Philippine Pediatric Society Infectious Disease Control, so, ano yung mga kadalasang katanungan tungkol sa sakit na dengue? So, nasabi natin kanina, ang sakit na dengue ay meron siyang tinatawag na messenger o vector. Pag sinabi pong vector, siya yung nagpapakalat. Kadalasan, mga insekto. Ito kasi sila ay maliliit, hindi nakikita. So, ang sakit na dengue ay ikinakalat ng lamok na tinatawag na Aedes mosquito. Isa sa pinakamabilis na kumalat na vector-borne communicable disease sa WHO Southeast Asia region. So, hindi lang po sa Pilipinas ang sakit na dengue, pero sa ating Southeast Asia. Ito nga ay nakamamatay, kaya binibigyang diin ng pag-iingat mula sa sakit na ito. So, pag sinabing dengue, pwedeng mild, pwedeng malubha, pero ayaw natin yung malubha, no?
So, ano yung mga kadalasang simptomas ng dengue? Siyempre, lagnat, okay? So, may matinding sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, panghihina at pananamlay. Okay, so worst come to worst, nagsusuka o pananakit na ng tiyan at pagdurugo. So, yun yung may tinatawag na nating dengue hemorrhagic fever o ibig sabihin may kasamang bleeding tendencies na. So, pag may mga bleeding tendencies na, pwede pa itong bumaksak sa yung tinatawag nating dengue shock syndrome na kung saan itong dengue shock syndrome ay mga critical cases of dengue fever na. So, nasasalinan na sila ng dugo, sila ay naka-admit na sa ICU. Ayun. So, ayaw natin. So, ang dengue, pwedeng mild, pwedeng moderately severe, or even severe na tinatawag nating dengue shock syndrome. So, nasabi natin kanina, no? Ang dengue ay kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes na mosquito. Alam nyo ba ng isang lamok lang ng dengue, yung Aedes, pwede daw po itong mangitlog ng 100 at higit pa. Ayan, sa kanilang itlogan. So, imagine mo, ganun sila kabilis dumami. Okay, so ganun din sila kabilis kumalat pag hindi natin naagapan. So, etong lamok na to, siya yung nagtatransmit o nagkakalat ng sakit sa pamamagitan ng pagkagat sa isang taong infected at tapos masisipsip niya yung dugong may virus, may dengue virus, tapos ikakagat niya yan sa iba pa. So, napakagandang parang ano siya, no? Kung tutuusin parang weapons of war, parang ganun siya. Okay, so para makaiwas, syempre ngayon may mga technology naman na tayo, meron na tayong mga lotions na ayaw lapitan yung pag in-apply natin sa ating balat, hindi maiengganyo ang lamok na dumapo sa ating balat. So, etong mga lotions na to, kadalasan ina-apply yan 2 or 3 times a day. So, usually, the effect is around 6 to 8 hours. So, maganda na etong darating na pasukan, no, mga mami. Siguro isa ito sa i-prepare ninyo, yung mga insect repellent lotions or spray just to protect your children from this disease na nakakamatay na dengue. So, kung ikaw naman ay nakagat ng dengue mosquito, ang isang tanong is gaano kabilis lumitaw yung mga simptomas kung ikaw ay nakagat. So, yun daw pagitan ng pagkagat ng lamok, yung panahon na pwedeng ikaw magkaroon ng simptomas, meron niyang range. Depende kung ilang lamok din siguro ang kumagat sa'yo. Kung ikaw ay pinapak, di ba? Kung minsan, hindi lang naman isang lamok ang kumakagat sa'yo, di ba? So, kung on the average, around 1 week. Okay? So, within a week, pwede kang magkaroon ng symptoms. So, yung duration niya, 1 to 2 weeks technically, but it could be as short as 2 to 3 days kung siguro napakataas ng viral load na dala nung lamok at mabilis kumalat sa katawan. So, syempre ayaw natin. Siguro kung gano'n din kabilis lumabas ang symptoms, matapang din yung virus na pumasok. So kung isang tao ay natamaan ng itong virus na dengue virus, hindi ka naman nakakahawa. Okay? Kunyari bumahing ka, hindi mo mahahawaan yung kaharap mo ng dengue kung may direct contact, hindi kagaya ng COVID. Okay? Pwedeng mahawa yung mga nasa paligid mo kung ikaw ay carrier ka nga ng virus, tapos kinagat ka ng lamok. Kaya tinatawag siyang vector-borne. Kailangan yung role ng lamok sa pagkalat na itong sakit na dengue fever. So, sa mga nagbabantay ng mga may sakit na dengue, hindi ka naman mahahawa ng direct contact. Pero siguraduhin mo lang na walang lamok sa paligid na umiikot-ikot. Dahil yung lamok ay pwedeng kumagat doon sa may sakit tapos kagatin ka din niya. So, nasabi natin kanina, yung mga symptoms ay paiba-iba yan. Depende rin sa immunity ng tao.
Okay? Kung ikaw ay minalas-malas, pwedeng mas severe. Pag maswerte ka, pwedeng mas mild yung tatama sa iyo. So, sino yung mga at high risk for having what you call severe type of dengue? Sino yung mas matindi? So, nasabi natin, maski sino pwedeng tamaan, maski lalaki, babae, anong edad, pwede kang tamaan. Pero yung tinatawag na magkaroon ng hemorrhagic fever, yung magdudugo or may magkakaroon ng shock, ito yung mga taong siguro the very young and the very old. Bakit? Dahil sila yung kanilang immune system ay mababa pa. Dahil yung virus, ang gagawin niya ay pababaksakin niya ang iyong immune system. So kung dati nang mababa pang iyong system, ang iyong immune system dahil hindi ka pa fully vaccinated o ikaw naman ay matanda na, syempre bumababa na rin, ikaw yung taong pwedeng maging malala yung dengue. O kung ikaw naman ay nasa teenage years or mga adult years na dapat ay kalakasan pero sakitin ka pa din, hindi mo inaalagaan ang iyong katawan, pwede ka ding tamaan ng severe type of dengue infection, yung what you call dengue hemorrhagic or the dengue shock syndrome. Okay? Kung ikaw naman ay malakas, hindi ibig sabihin ay hindi ka nahawa. Okay? Maswerte lang na malakas ang iyong resistensya, kung kaya yung simptomas ng mga malala ay pwedeng wala sa iyo. So, usually may mga test po kaming ginagawa diyan, no? Yung mga tinatawag naming dengue duo to check yung mga antibody level mo, kung nagpa-positive ka, o hindi not necessarily antibody level, to check the presence of the antibody against dengue. Yan, yung mga dengue blood na tinatawag. And yung mismong antigen, parang code for dengue ay pwede ding matest. So, kumbaga sa COVID noon, di ba, meron tayong RT-PCR for confirmatory and rapid test for initial check. So, may ganun din. Since virus din nga ito, so may mga test to really identify who are really positive for dengue. Iyon. So, dito tayo ngayon sa gamutan. Siyempre, ikaw ay natamaan na. Sana hindi naman. Pero kung ikaw o ang mga mahal mo sa buhay ay matamaan, ang tanong is may lunas ba dito? Technically, walang antibiotics or antiviral na masasabing, oh, mapapatay niya yung virus. It's more of our immune system pa din. So, hindi po nakakatulong ang pag-inom ng antibiotics upang gumaling sa sakit na dengue. Ayan. Kung ikaw naman ay nilalagnat, iwasan mong mag-take ng mga gamot tulad ng aspirin at ibuprofen as a fever or pain reliever dahil mas lalo kang duduguin. Dahil itong mga gamot na to ay tinatawag nating blood thinner. So the tendency to bleed is higher if you take this certain medications tulad ng aspirin at ibuprofen. So mas safe na mag-take na lang ng paracetamol kung ikaw ay nilalagnat at masakit ang iyong katawan. So ano yung lunas para gumaling sa sakit na dengue? Kadalasan, no, para lumakas ang ating resistensya, ang importante ay hydrate, hydrate, hydrate. So kung milder type of dengue, so sa bahay, syempre dapat inom ka ng inom. Mas maganda kung iniinom mo ito, tinatawag nating oral rehydration solution. Isa siyang special solution na kung saan may mga electrolytes para ma-replenish yung mga electrolytes na nawala sa iyong katawan. So, parang yan din yung suwero, pero iniinom mo lang. So, pag na-confine, ganun din. So, kung mas moderate, ay mas magandang ma-admit na dahil moderate to severe, mas magandang mabantayan dahil baka mamaya kakailanganin na nila ng mga blood transfusion. Lalo na kung ikaw ang nga ay ma-ICU. Sana hindi naman. But in some cases, sa bahay, just take fever control medications for fever tulad ng paracetamol. Hydration. Okay? So, kain ka lang kung hanggat kaya mo.
Ayan. So, symptomatic relief. Kung minsan, sinisikmura, binibigyan natin ng mga antacids. Ayun. So, yun yung mga lunas. Hanggang sa kusang gaganda din ang iyong pakiramdam sa tulong ng pagtaas ng iyong sariling immune system. So sa bahay, pwedeng self-medicate kung milder type of dengue fever lang. Okay? Pero yun nga, kung kinakailangang ma-admit, at mas magandang ma-admit. So, paano natin maiiwasan itong sakit na dengue? Sa kasulukuyan, sa ating bansa, wala pa pong bakuna laban sa dengue fever. Pero sa ibang bansa, meron na po. So, kung nabalitaan ninyo, trinay na magkaroon dito pero nagkaroon ng konting mga issues, hindi na naman natuloy. Pero sa ibang bansa, may dengue vaccine na po. So, sana balang araw, ma-approve din itong dengue vaccine sa ating bansa. So, ang pinaka ginagawa natin is yung tinatawag na 4S. Okay? So, to protect yourself is meron tayong tinatawag na 4S strategy. So, yung unang S is yung tinatawag na search and destroy. So, nasabi natin, isang lamok ay kayang mangitlog ng daang-daang itlog na siyang kakalat. So, dapat search and destroy the mosquito breeding places. So, ito yung mga may mga nakaimbak na tubig, no? Okay, stagnant. So itapon yung mga nakaimbak na yon at yung mga imbakan ay lagyan ng takip para hindi maging itlugan. Okay? So yung mga pandilig, no? Dapat takpan natin yan para wag dun mangitlog. Okay? So, yung mga nakatiwangwang na pwedeng, lalo na tag-ulan, pamugaran ng lamok, ayan, itapon yun. So, yun yung una. Number two is self-protective measures. Nasabi natin kanina, yung mga insect repellent lotions and spray. At the same time, may mga damit, no? Long sleeves, yan, na maninipis kasi naman mainit sa ating bansa. Or pants, para hindi ka kagatin ng lamok. The other S is seek early consultation. So kung ikaw ay may nararamdaman, mas magandang magpakonsulta because early detection is better than late na. Mahirap mag-troubleshoot para ma-test agad-agad. Okay? And the last S is say yes to fogging if there is an impending outbreak. So, hindi basta-basta nag-fog kasi technically parang air pollution din yun. So, but if there's an outbreak to your place, mas maganda na lang na mag-fogging. Okay? So, kung kayo ay may mga kulambo, maganda rin na maglagay ng mga kulambo. Pero kung mainit, no, naka-aircon, so isara yung bintana. Yun. So yun yung 4S strategy na pwedeng gawin dito sa ating bansa para malabanan yung pagkalat ng sakit na dengue o maiwasan na hindi tayo matamaan. So as we end again, so meron bang dengue nung unang panahon? Okay, so let's see the biblical history of etong mga sakit na viral infection o yung mga epidemic. So, the Bible does not explicitly mention dengue virus by name. Okay? Kasi mas late naman na nasabi itong word na dengue virus. Pero, meron silang mga dinidescribe daw ng mga mosquito-borne illnesses. Ibig sabihin, dala daw ng mga insekto. Hindi man talaga lamok, pero may mga insekto. At may mga simptomas ng lagnat. Okay? So, pinaka-common doon sa Book of Exodus na kung saan meron yung tinatawag na 10 plagues sa Egypt, di ba? May mga iba-ibang sakit na nagkalat doon sa mga tao sa Ehipto. So, based on historical evidence, may mga symptoms daw doon na pwedeng similar sa dengue. Ayan. Kung yung isa doon, yung doon sa 10 plagues, yung kung saan na-mention yung gnats o yung mga insektong lumilipad-lipad. So, some scholars believe na ito daw po ay lamok. Okay, matitinding lamok. So, pwedeng nagdala ito ng sakit similar to
dengue. Actually, sa ibang bansa, meron din tinatawag na yellow fever, which is all similar sa dengue dahil magdudugo ka, maninilaw ka, kailangan salinan ng dugo, and most of them are secondary to insect bites. So, hindi na pala bago. So, noon pa man hanggang ngayon. Actually, meron isang study na ginawa sa Yale Journal of Biological Medicine. Ito ay nailathala noong 2008, July 2008. Ang title niya is Origin of the Old Testament Plagues. Okay, so ano yung explications and implications. So parang inexplain na rin nila, no? Kung ano. So yung mga author noon, yung conclusion nila, when they analyze the origin of the Old Testament plagues, ang possible theory nila kung bakit nagkaroon netong sakit na to is because of what you call single atmospheric event, o yung what you call now climate change na bago. So, hindi pala bago ang climate change. So, yung nagkaroon ng climate change noon, nag-cause ng calamities iba't iba. So, ngayon, madalas sinisisi natin maraming mga sakit, maraming problema sa lipunan na related din sa climate change. Isa na dito yung pagkalat ng sakit na dengue dahil na-alter niya yung kanilang distribution na siguro dati sa gubat lang sila, pero wala na nga silang bahay. Ayan, nasa paligid na natin. And etong mga lamok na to, syempre they thrive in warmer temperatures. Tapos yung paiba-iba na yung tag-ulan, no? Increased urbanization. So eto lahat ay contributing factors para sa pagkalat ng sakit na dengue. So according to that study, the intersection of climate change, no, is the one causing the disease incidence or plague. Pero, di ba nalaman din naman natin nun na si Lord din ang author nung plague na yon. So, may role tayo being, kailangan maging responsible stewards o tagapangalaga ng kalikasan. Pero, God also is in control. Kumisan, isang kaparusahan din doon. Okay? So, God's role in climate change is complex. Meron din talaga tayong role. Multifaceted. Okay, so pwedeng ito ay natural event dahil nga sa ating pagkukulang, but dahil din po sa kagustuhan din ng Panginoon para iparamdam sa atin na kailangan pa rin natin siya to be in control, in dominion of everything. So, pwedeng consequence of our negligence. Pwede ding ito ay call to environmental stewardship. So, this taking care of our environment is a privilege and a gift given to humankind from the creator of everything, which is God. So, kailangan pangalagaan natin ang ating kapaligiran, pangalagaan din natin ang ating katawan. So, dito po nagtatapos ang ating programang Usapang Pangkalusugan sa araw na to. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na ito. So, aking dalangin ay mamuhay po tayo ng malusog sa ating katawan at sa kaisipan. So, muli abangan niyo po ako sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ng ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!